Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-329 na kabanata. Ang nawasak na panaginip. Kung gusto mo manatili dito, mananatili ako kasama mo. Sabihin mo lang, at palagi akong nasa tabi mo. Tumingin si Alex kay Debbie at ngumiti. Ang mga huling nakaraang linggo sa palasyo kasama si Debbie, ay ang pinaka-relax na kanyang naranasan sa loob ng mahabang panahon. Pinapatawa mo ako, wika ni Debbie na idinikit ang medyo maputlang daliri sa ilong nito. Bumaling siya sa lawa at sinabi, "Pagkatapos kong umubos ng maraming oras kasama ka, nakita ko na ikaw ay mapaghangad at ikaw ay may malaking puso. Pero hindi mo pwedeng itakwil ang iyong pamilya. May pamilya ka, at mga kamag-anak na babalikan. Iisipin mo rin bumalik sa iyong pamilya balang araw, tama ba?" Si Alex ay hindi nakapagsalita. Pakiramdam niya ay sinaksak siya ng patalim ni Debbie. Siyempre, kahit kailan ay hindi niya nakalimutan ang kanyang pamilya, kahit isang sandali. Pero kung ang pananatiling malayo sa mga ito, ang magpapaunlad sa kanila, handa siyang manatiling malayo magpakailanman. Simula nang tinalo ni Nathan ang Drake family sa Washington DC, ang kinabukasan ng kanyang pamilya ay naging malungkot. Noong kaarawan ng kanyang lolo, nalaman ni Alex na si George, ang may-ari ng Harmony Island, ay pinagtaksilan ang Ambrose family. Ang Mitchell family ay nagsimulang magkaroon ng masamang balak laban sa Ambrose family. Makakaya ba ng pamilya niya ang mga pag-atake nito? Sa opinyon ni Alex, kahit na malakas at makapangyarihan ang kanilang pamilya, sila ay nagdurusa mula sa maraming problema mula sa iba't ibang panig. Kung hindi sila mag-iingat, ang ilang daan taong pagsusumikap sa kanilang legasiya, ay mawawasak. Alex, anong problema? Isang tanong ni Debbie, na nakatingin sa tensyonadong mukha nito. Maayos ako, kumalma si Alex at nagbigay muli ng ngiting may tiwala. Pumunta tayo at tingnan ang lawa. Silang dalawa ay tumayo sa gilid ng lawa. Ang tubig ay malinaw, at ang isda ay makikitang lumalangoy sa ilalim. Yumuko si Debbie at inilagay ang kamay sa tubig. Ilang matatapang na isda, ang lumapit sa dulo ng kanyang daliri. Debbie, nang marinig niya ang boses ni Alex, lumingon siya. Pero imbes na magsalita muli, isang talsik ng malamig na tubig ang sumaboy sa mukha niya, na dahilan upang manlamig. Si Alex ay nakatakbo na tumatawa. "Lagot ka sa aking sigaw," ni Debbie, mapaglarong nakatingin dito, at tumayo upang habulin ito. Ang pagtakbo at pagtawa sa magandang kabundukan kasama ito, ay nakapagpasaya sa kanya ng lubos. Ang mga disipulo ng palasyo, ay nakatayo at nakatingin sa kanila, na puno ng saya. Naramdaman nila na ang kamahalin at ang kasintahan nito ay perpekto para sa isa't isa. Sa Baltimore, si Chris Stedman ay nakatanggap ng ulat sa kanilang bilya. Ilang linggo ang nakalipas nang dalhin ni Alex si Debbie sa palasyo ng Moon Society. Si Chris ay nagpadala ng 2 tauhan upang sundan ang mga ito. Ang isa ay bumalik sa Baltimore upang magbigay ng personal na ulat. Si Alex Ambrose, Debbie Stonehill, at 4 pang estudyante ay sumakay ng eroplano ng magkakasama. Tumigil sila sa isang restaurant, at nanatili ng 2 oras upang kumain, at rumente ng sasakyan. Si Debbie Stonehill ay nahihilo, at si Alex Ambrose ay kinakabahan, kaya binigyan nila ito ng gamot, at nagtungo sa Appalachian Mountains. Sinundan namin sila gamit ang heat sensor upang malaman ang mga nangyayari sa loob ng sasakyan. Sigurado kami na sumuka si Debbie Stonehill ng dugo sa loob ng sasakyan, report ng lalaki. Ang mga mata ni Chris ay nagliliwanag sa tuwa. Ang pagsuka ng dugo ay isa sa sintomas ng lason. Sa oras na malason ng black poison water, walang sino man sa mundo ang makakapagligtas sa biktima. Nang makarating sila sa Appalachian Mountains, tumigil na kami, dahil ang Appalachian Mountains ay isang malawak na nagyayelong bundok. Ang mga taong may kahilingan bago mamatay lamang, ang mga nagpupunta doon, wika nito. Bakit sila pumunta doon? Sa isip ni Chris, hindi niya ito maintindihan. Sa palagay mo ay may manggagamot doon sa bundok. Siguro, iniisip nila na makakahanap sila ng paraan upang mailigtas ang buhay ni Debbie. Ang lalaki ay natarante din nang makita ang sasakyan na patungo sa bundok.
O baka iniisip nila na hindi magtatagal, ay mamamatay na si Debbie, suggest ni Melissa. Dinala nila ito sa bundok para sa mga senaryo. Mahilig siya sa kalikasan. O baka iniisip ni Alex na ito ay patay na, kaya dinala ni Alex ito sa taas ng bundok, at tatalon silang dalawa sa bangin. Ang bundok ay nababalutan ng yelo, ang katawan nila ay hindi mabubulok sa ganoong kondisyon. Baka mayroon itong romantic idea, na pupunta sila doon, at magsasama hanggang wakas. Magpatuloy ka, wika ni Chris, sa lalaki. Isa lang ang exit sa kalsada, at hinintay namin sila doon. Walang ibang daan na pwede nilang labasan. Kung babalik sila, siguradong madaraanan nila kami. Naghintay kami doon ng 1 linggo, pero ang kanilang sasakyan ay hindi bumalik. Mr. Stedman, sa palagay lang namin si Alex at ang mga babae ay patay na. Sang-ayon ako, Chris, wika ni Melissa. Ang Appalachian Mountains ay malamig, at walang makakain doon tuwing taglamig. Kung hindi sila nakabalik ng ilang linggo, malamang ay patay na sila. Magaling, si Chris ay nag-isip sandali. Mas higit pa ito sa kanyang gusto, na si Alex at ang kanyang babae ay patay na. Bumaling ito sa kanyang tauhan at sinabi, sabihin mo sa iyong kasamahan na maghintay pa ng ilang linggo sa bundok upang bantayan ang kanilang sasakyan. At pagkatapos ay pwede na siyang bumalik, babayaran ko kayo ng $75,000 para sa inyong trabaho. Maraming salamat, Mr. Stedman, pagpapasalamat ng lalaki. Chris, ngayong patay na si Alex, pwede muna ba akong dalihin, upang makita ang iyong papa? Tanong ni Melissa, na nakatingin, na umaasa. Makita ang aking papa. Si Chris na ipinakita ang pagiging masaya sa pagkamatay ni Alex, ay nabigla sa mga sinabi ni Melissa. Tumingin siya dito ng kakaiba, na nakapagpatahimik sa kanya na nagtataka, sa magulo nitong ekspresyon. Sabi mo sa akin, kapag namatay na si Alex ay isasama mo ako, upang makita ang iyong papa, at pag-uusapan ang kasal natin. Sinabi mo rin na naasikaso muna ang singsing at maghahanap tayo ng damit pang kasal. Hindi mo pa ba ipapakita lahat sa akin? Masayang wika ni Melissa. Lumapit siya at hinawakan ito sa bisig, ngunit itinulak siya nito. Melissa, nananaginip ka. Isa ka lang ordinaryong tao, ang aking pamilya ay may malaking pangalan sa Baltimore. Iniisip mo bang papakasalan kita? Matapat nitong wika. Chris, paano mo nagawa sa akin ito? Sabi mo ay papakasalan mo ako kapag namatay na si Alex. Sinabi mo na hindi ka susuko, hanggat nakikita mo siya. Marami akong ginawa para sa iyo, ibinigay ko rin ang aking sarili. Chris, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Si Melissa ay tumigil, napansin na biglang nagbago ang mukha nito. Hindi ito ang maginoo, at maalalahanin na lalaking nakita niya dati. Oh, ibig mong sabihin ay umaarte ka lang na inosente ngayon. Iniisip mo ba na isa akong hangal? Gusto mo bang sabihin ko sa iyo ang totoo? Ginagamit lang kita mula pa umpisa. Katulad ngayong patay na si Alex, ikaw ay wala ng kwenta sa akin. Pero huwag kang mag-alala, babayaran kita sa pagtatrabaho mo. Kuhain mo ang pera, at umalis ka na. Inilabas ni Chris ang credit card, at ibinato sa mukha nito. Bakit ako naniwala sa kanya? Isa itong tangang panaginip. Si Melissa ay biglang tumawa, yumuko siya, at pinulot ang credit card. Habang pinagmamasdan niya ito sa kanyang kamay, napagtanto niya na ang kanyang panaginip. Ang lahat ng kanyang inaasahan. Ang lahat ay nagmula sa paghahangad niya ng pera. Chris Stedman, hindi ko kailangan ang kahit anong mula sa iyo. Pinunit niya ang card, at itinapon. Lumabas siya ng bilya. Lahat ito ay panaginip lang, Melissa, ikaw ay nakakatawa. Para lang sa panaginip, marami kang pinatay na tao. Sa huli, ano ang napala mo? Bagaman ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ang kanyang tawa ay hibang. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.